Panginoon, salamat Lord God. Dahil tunay nga po Diyos na kailangan po namin ng iyong salita. Sapagkat ang salita mo God ang siyang nagbibigay buhay, kalakasan, pag-asa sa bawat isa. Kaya dalangin ko Panginoon, patuloy na buksan mong espiritual na pangunawa ng iyong mga anak. Salamat sa gagawin mo Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nakahanda na po ba tayo? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Talaga nadasilaw na data. Hallelujah. Pura mas karasyon. Thank you. Praise the Lord. So kung may mga Bible po tayo, please open with me in the book of Psalm 34 verse 18. Yan po yung text po natin sa umagang ito. Sabi po doon sa Psalm chapter 34 verse 18, yan. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. So hindi po yung ibig sabihin nito yung brokenhearted, na-broke yung heart mo kasi nga iniwanan ka. No? Yan. Kundi, sabi po niya, ito po yung brokenhearted, in other words, yung pagiging mababang loob, pagpapakumbaba. So our topic this morning, it is about brokenness. Okay? We know that Jesus Christ, He is a cornerstone, or the stone that holds the entire building together. And you and me, we are called living stones. Okay? We are stones that needs to be shaped so that we can function according to the will of God. Diba yung pinag-usapan kanina, yung ating napakinggan, to do the will of the Father. At tunay po na being a living stone, kinakailangan na tama po yung shape natin. No? Upang sa ganon, tayo po ay magamit ng Panginoon. No? For example, when building a stone, the master builder spent a great deal of time shaping its stone to fit in its rightful place. If that stone is too hard to fit in its rightful place, ano bang gagawin ng master builder? If that stone is too hard to be fitted and refuse to be properly shaped, then that stone is of little value, no? Mawawalan siya ng kabuluhan and simply crushed to pieces. Dudurugin. Pag nadurog na yung bato, ibig sabihin wala nang gamit. Okay? Iba po yung pong broken, di ba? Crack, broken. Pag durog, talagang into pieces. So magkaiba po yun, Okay. So God cannot use a person who is not broken and completely surrendered to Him. Parang itutuloy yata natin yung mensahe ni Pastora Edeline kanina. Kasi sabi niya, kinakailangang magiging humbleness ang bawat isa sa atin. Humility is very much needed. So tunay po mga kapatid, no? Unless that we are not broken, we are not completely surrendered to Him, God cannot use us. So why we need to be broken? Bakit po kinakailangan na ma-broken po tayo? Yung pong brokenness na atin pong pag-usapan, it is speak about being humble. Okay? Being humbleness. Why we need to be broken? To be used for His eternal purpose. So yun po yung reason.
para po tayo ay magamit ng naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. God is shaping our lives to be used. Di ba ninyo napapansin? No. Bawat isa po sa atin. Actually po, may ginagawa po ang Diyos sa buhay natin. Nandun po na hinuhubog po niya tayo. Upang sa ganon, ang bawat isa sa atin ay gagamitin ng Panginoon and according to His will, not our own will. Okay? Sa will po ng Panginoon. The purpose of God is to break but not crush. Magkaiba po yun. Break. To crack or to let something, remove something. No? Pipinuhin. Okay? Hindi po yung talagang dudurugin ka. Kasi kung isa kang durog na bato, alam natin na hindi na pwedeng gamitin yan. Pag yung builder ay gumagawa ng building na made of stone. If we bring an attitude of humility before God, we will not be crushed to pieces. Kaya napakahalaga po na ang bawat isa sa atin, panatilihin po natin yung pagiging humble. Kahit na minsan gusto nating sagutin. Si amo minsan gusto mong sagutin. Pero nandun, sandali. Control, be humble. Dahil hindi natin pwedeng pantayan dahil at the end of the day, He is still the amo. And you are still the pumiyang, isn't it? So, humble is very much needed in that kind of situation. The breaking of God is not destroy us, but it is to shape us into a form that can be properly used for the purpose for which originally chose us. Ano ba yung original? There is the original plan of God, no? Na we can accomplish that. Anong sabi ng preacher kanina? Pag nasa atin ang Espiritu ng Panginoon. Okay? If we resist the purpose of God, the result is crushing or being good for nothing in God's eternal purpose. Kaya wala tayong magagawa. So, how to have a broken spirit? Yan. Paano ba tayo magkakaroon ng broken spirit? Number 1 is that realization of sin. Realization of sin. Example po natin. No? In Matthew 26, verse 75. Sabi dyan. Ito yung kwento po ni Apostle Peter. How he denied the Lord Jesus Christ 3 times, 3 beses na i-deny po niya ang Panginoon. Immediately a rooster crowed, then Peter remembered the word Jesus had spoken. Before the rooster crows, you will disown me 3 times. And he went outside and wept bitterly. Okay? The word wept bitterly. Nandun na talagang nagsisi siya. Hindi lang siya umiyak, kundi talagang galing sa puso, no? Yung kanyang pag-iyak para sa Panginoon. He was broken by the grace and forgiveness of Christ and giving him the opportunity to preach the first sermon in the church history. We know that God used Peter, isn't it? Yung preaching po ni Peter in the book of Acts, how many souls are saved? 3,000 souls, sabi doon, naligtas because of the preaching of Peter. Pero nakita po natin ang background niya. No? He disowned the Lord Jesus Christ 3 times. Pero nabigyan po siya ng pagkakataon. Bakit? Kasi he realized, alam niya na siya ay nagkamali. Alam niya na siya ay nagkasala. So nandun na siya ay nagpakumbaba sa Panginoon. And then makikita po natin yung grace ng Panginoon
because He humbled Himself, and then siya ay ginamit ng Panginoon mightily. Kaya even for us, kaya nga they are our example. Example po yung mga lingkod ng Panginoon. May mga kahinaan sila, may mga nagawang hindi tama sa buhay. Pero nung time na sila ay nagpakumbaba sa Panginoon, they realize na sila ay mali. Itinama nila yung dapat, yung kanilang pagkakamali. And then nakita po natin yung favor ng Panginoon na still pwedeng ikang gamitin ng Panginoon. Okay. And Luke 15, verses 17 to 18, sabi po dyan, when he came to his senses, he said, ito po yung prodigal son, no? Na kinuha niya yung kanyang mana sa kanyang ama, and then nilustay niya yung kanyang mana, and then after that, dumating siya doon sa puntos na siya ay naging kawawa. So he realized that when he came to his senses, he said, so ibig sabihin, he realized na mali, hindi tama yung kanyang ginawa. How many of my father's hard men have food to spare, and here I am starving to death? So naalala niya yung kanyang ama. So realization of sin. He came to his senses. Sometimes in our life, mistake can be the means by which we can learn to be broken and humble before God. Kaya hindi ibig sabihin pag tayo ay nagkamali, wala na tayong pag-asa. God allow us to do something na minsan talagang mali yung ginawa natin. So, mistake can be the means by which we can learn to be broken and humble before God. Kaya di ba, pag meron tayong hindi ginawang tama, especially sa mata ng Panginoon, pag nandun po na tayo ay magpapakumbaba at lalapit sa Kanya. No? Yun yung magiging reason, purpose, kaya nag-humble tayo. Because, alam natin na hindi tama yung ating ginawa. Kaya nga sabi natin, realization. Kaya napakahalaga po, di ba, yung mga nag-aral ng DTC. It's one of the topic and repentance. Realize. No? So we need to realize. Okay, number 2 na atin pong gagawin, how to have a broken spirit, is that come to Him. Lumapit po tayo. 1 Peter chapter 2, verses 4 to 10. Okay, sabi dyan, as you come to Him, the living stone, rejected by men but chosen by God and precious to Him. You also like living stones, o nabanggit ko kanina, no? That you and me, we are living stones, are being built into a spiritual house to be holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Verse 10. For in the scripture it says, see, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in Him will never be put to shame. So this precious cornerstone, this is no other than the Lord Jesus Christ. Okay? So, sabi niya ulit sa verse 7, now to you who believe, this stone is precious. But to those who do not believe, the stone the builders rejected has become the capstone. Sabi po niya, verse 8, and a stone that causes men to stumble, and a rock that makes them fall. Jesus also is a rock, isn't it? They stumble because they disobey the message, which is also what they were destined for. Kaya walang magagawa ang tao pag hindi po siya naniwala sa mensahe na galing sa Panginoon. But you are a chosen people. Ito po yung maganda. Ikaw at ako ay pinili ng Diyos.
You are a chosen people, a royal priesthood. Kaya hindi lamang po yung mga pare, yung tinatawag na pare, even for you and for me. No? Sabi dyan, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Praise the Lord. That's why from the kingdom of darkness, God transferred us into the kingdom of light. So we are now in the kingdom of light. Nakikita na po natin ngayon ang mundo. Nakikita na po natin ang dinadaanan natin. May liwanag na ang buhay natin. Alam na natin ang nilalakaran. No? Kasi nasa liwanag na po tayo. We are no longer in the kingdom of darkness. Marami pa rin po ang nasa kingdom of darkness. But praise the Lord, God chosen us. And verse 10, sabi niya ulit yan, once you were not a people, o ano tayo noon kung hindi tayo tao? Once you were not a people, but now you are the people of God. Yan, people of God. Pag hindi pala people of God, hindi siya tao. Naku, maraming hindi tao sa mundo. No? Kasi sabi niya, once you were not a people, but now you are the people of God. Once you have not received mercy, but now you have received mercy. Praise the Lord. So, talagang ibang-iba ang status po natin sa mundong ating ginagalawan right now. Sana po makita po natin yung pagkakaiba. That even though we are still in this world, pero kailangan iba na tayo sa mga makamundong gawain sa mundong ito. Kaya nga, there should be a separation, no, between a believer and non-believer sa mundong ito. Yung nasa kingdom of darkness at nasa kingdom of light. Makikita po yung pagkakaiba. Okay. Number 3, being dependent on God. Mag-depend sa Panginoon. Sabi doon sa John 15 verse 5. Okay, sabi niya, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. The word, you can do nothing. Nagpapatunay lamang po na kung wala ang Diyos, wala din pong mangyayari sa buhay natin. So, kinakailangan na you and me, we will become dependent on God. Nagdidepend palagi sa Panginoon. Kasi kung hindi po tayo magdidepend sa Panginoon, sabi nga niya dyan, He is a vine. Magiging katulad tayo ng isang sangang putol. Pag putol ang sanga, pag naputol ngayon, of course, berde pa yung leaves, isn't it? Pero bukas, o di kaya baka buong maghapon lang, no? Makikita mo na natutuyo na. And as the days pass by, magiging tuyo, hindi lang yung dahon, maging yung sanga. At ang gamit na lamang ay panggatong. Kaya tunay na kung tayo ay tinatawag na sanga at hindi naka-attach sa puno, ang mangyayari po sa atin ay mamamatay, magiging dry, walang kabuluhan. Kaya you and me, kinakailangan pong mag-depend sa Panginoon. The broken attitude will allow the Lord Jesus Christ, the Master Builder, to complete His divine work in our lives. After brokenness, there is total yielding to the will of God. Kaya kung tayo po ay nag-humble at nagdidepend sa Panginoon, no, andun na po yung total yielding. Parang sinasabi natin, Lord, bahala ka na sa buhay ko. Ikaw na ang nakakaalam kung ano ang nakakabuti sa buhay ko. And you will become an effective instrument in the hands of God
to be used. Di po ba yun yung nais natin? Kaya nga gusto nating maglingkod sa Kanya at gusto rin natin na magamit ng Panginoon na hindi lamang po tayo tagabutas ng upuan. No. So bawat isa sa atin ay may gamit. Tingnan natin saan ba tayo pwedeng gamitin ng Panginoon. So if we continue to walk in the presence of God, we are to remain broken and humble. Kaya kung nais po natin na magpatuloy na lumakad sa presensya ng Panginoon, kinakailangan pong mananatili po tayong broken and humble. Okay? To live like this is to walk in honesty before God and His people. Being faithful, being loyal to God, at maging sa mga taong ating nakakahalubilo. Kasi tingnan po ninyo sa mundo, pag hindi ka tapat, maging sa bahay ni Amo, isang it. If you are not loyal, faithful, in your employment house, ano ang mangyayari? Tsawla. Alam natin yan, tsawla. Lalo na yung attitude po ng mostly sa kanilang mga characters, ang mga Chinese character, isn't it? Pag nawalan ng tiwala sa iyo, totally, di ba, wala na. Kaya kinakailangan na makuha natin yung kanilang tiwala, yung trust. Pero pag once na nagkamali ka na, totally, nawala na. Kaya nga kinakailangan ingatan pag nakuha mo na yung tiwala ng amo. Dapat iingatan mo siya. Pananatilihin mo na maging tapat ka para mapanatili mo ang tiwala ng employer sa iyo. So, ganun din po sa Diyos na ating pinaglilingkuran. If we walk in a spirit of pride, then God resists us when we approach Him in prayer. Yan ang sabi sa 1 Peter 5, verse 6. Okay, sabi niya, humble yourselves therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Kaya hindi po nasasayang kung meron po tayong attitude being humble. Kasi sabi niya diyan, pag tayo po ay nananatiling humble sa Panginoon, no, darating ang time, God will lift you up. Kaya, intayin ang panahon because I believe there is a perfect time in everything. Maging yung ating pagiging humble sa Panginoon. Maaaring sinasabi mo, Lord, no, ano pa ba ang kulang? I already humble myself unto you. Bakit ganito pa rin? Hintay-hintay ka lang. Because the Word of God says, humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Ibig sabihin, may panahon. May takdang panahon na ibibigay ng Panginoon para sa iyo. Sa buhay natin, ganun mga kapatid, even blessing. Kaya kung pinagpapala yung katabi mo, huwag kang mainggit. Kasi darating at darating din yung time, no? Oras na ibubuhos ni Lord ang siksik liglig umaapaw na pagpapala. Malay mo, baka mas doble pa yung blessing na marireceive mo kaysa dyan sa katabi mo na kinaiinggitan mo dahil pinagpala siya ngayon. Kaya nga, no, even yung inggit, hindi dapat yan, no? Na maramdaman ng isang mananampalataya. So, may kanya-kanya po tayo. May kanya-kanyang blessing. At alam ni Lord, kung talagang kailangan mo ang more blessing, ibibigay ni Lord. Pero kung ang kailangan mo lamang ay konting pagpapala ngayon, edi konti lang ibibigay niya. No? Saka na lang niya ibubuhos bukas. Kasi baka bukas, talagang kailangan mo ang maraming pagpapala. So, ganyan po ang buhay. Magaling si Lord. No? Sabi nga, His thoughts are higher than our thoughts.
and His ways are higher than our ways. Kaya talagang magpasakop lamang po yung kailangan natin. Total surrender, complete submission of our life to God. Lack of brokenness causes a person who is used by God to become proud and arrogant. Kaya kung kulang po ng brokenness, kulang ng humbleness, no? At ikaw ay ginagamit ng Panginoon, alam mo kapatid ko anong mangyayari, no? It will make you to become proud and arrogant. However, when a man is broken, his heart resists pride. Therefore, he can be used to a great degree. Kaya kung gusto pala nating the more na tayo po ay pagkatiwalaan ng Diyos, the more na tayo po ay gamitin ng Panginoon, no? We need to become a man who is broken in spirit. Okay? Pag sinabing broken in spirit, humbleness. No? Babalik at babalik tayo being humble. It is very important to walk in brokenness before God. Okay. Number 4 po natin, humble yourself. Yan. Humble yourself. James 4 verse 10. Sabi po niya sa James 4 verse 10, chapter 4 po, verse 10. So, sabi niya sa James 4, verse 10, tayo na lang natin sa talo. Okay. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Diba? Naulit. Diba yan ang sabi kanina sa 1 Peter 5:6 din? No? He will lift you up in due time, sabi doon. So, humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Isaiah 66, verses 1 to 2. Sabi niya ulit, "This is what the Lord says, Heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where is the house you will build for me? Where will my resting place be?" Verse 2. "Has not my hand made all these things? And so they came into being, declares the Lord. This is the one I esteem, he who is humble and contrite in spirit and trembles at my word." So nagpapatunay lamang po na pag tayo po ay mapagpakumbaba and we have that contrite spirit or broken spirit, iisa lamang po. Alam po natin na hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. So magpatuloy lamang po tayo. No? Hindi po tayo nalulugi if we have that attitude being a humble. Okay. Number 5. Number 5 is that trust in the Lord. Tiwala sa Diyos. Sabi niya sa Proverbs 3 verses 5 to 6, "Trust in the Lord with all your heart." Buong puso na magtiwala sa Diyos. Kaya talaga yung puso natin nananatiling malinis upang sa ganon ay magiging makakapagtiwala po tayo sa Diyos ng buong buo. So trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Huwag po tayong manangan sa ating sariling katalinuhan or sariling pangunawa. Because sometimes our understanding magiging foolish. Isn't it? Kasi minsan, napakahirap nating mangunawa. Hindi natin nauunawaan. But God, His understanding is unlimited. Kaya kahit na
Napakahirap po nating maunawaan. Yung katabi mo, ang hirap-hirap unawain ni Lord. But because malawak yung kanyang pang-unawa, kaya nauunawaan ng Panginoon. Pero kung sa atin yon, ay, hindi ko ito maintindihan. Hindi ko ito maintindihan. Di ba ganyan ang attitude natin? Buti na lamang ang Panginoon talagang His understanding is unlimited. Nauunawaan niya. Which is, alam natin na bakit ganyan ang attitude ng tao. There is something. There is something behind, isn't it? Nagkaganyan siya kasi may reason. Minsan, bakit ganyan ka? Hindi kita maunawaan. Kaya nga ganyan kasi may rason kung bakit nagkaganyan. And God is able to understand it. But you and me, we cannot follow it. We cannot understand. Kasi makitid lamang po yung pangunawa natin. Kaya sa mundo, sabi ng tao, ilawak mo kasi yung pangunawa mo. Dagdagan mo ng pangunawa. Di ba yan yung salita natin sa mundo? Dagdagan mo ang pangunawa mo. Pero ang Panginoon, talagang unlimited po. So, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Verse 6. And all your ways acknowledge Him. Kaya sa lahat ng bagay, talagang nandun po na ina-acknowledge natin ang Panginoon. Dahil kung ipagkakatiwala natin sa Kanya, sabi niya, and He will make your paths straight. Kaya kahit pala in our decision, no? Kahit yung umpisa ay mali, as long as inilapit natin sa Panginoon, Lord, bahala ka na. And then, we go on. Kaya nga, kasama rin ang faith, isn't it? Sa lahat ng ginagawa natin. And then, makikita natin, si Lord ang kikilos at aayusin niya. Kaya sabi niya diyan, and all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. So, aayusin ng Panginoon. And ang magiging ending ay blessing. Ang magiging ending, tama ang naging desisyon. Bakit? Kasi ipinagkatiwala mo sa Diyos. You trust on Him. Kaya tiwala lamang po mga kapatid. Okay, number 6. Number 6 natin is that, let the peace of God manifest in your life. Kailangan din yan. The peace of God. Kasi kung wala pong kapayapaan, hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, I humble myself unto you. Eh, tuliro naman yung kaisipan mo. Yung klase ng isip mo, iba naman ang naaabot ng isipan mo. 2 Corinthians 13, verse 11. Okay. Sabi po dyan sa 2 Corinthians 13, verse 11, finally, brothers, goodbye. Goodbye, aim for perfection. Listen to my appeal, be of one mind, live in peace. Live in peace. And the God of love and peace will be with you. Live in peace. Kaya sa mundong ito, pag sinasabi po natin na tayo ay isang believer, isang mananampalataya, dapat kapatid, wala kang kaaway sa mundong ito. O nakipag-away ka ba kahapon? O kinakailangang peace be with you. Kasi sabi dyan, live in peace. Be of one mind, live in peace. So, pag sinabing live in peace, dapat wala tayong kaaway sa mundong ito. Kahit na may mang-aaway sa atin, kalmado lamang. No? Hindi mo siya papatulan. Kasi kung papatulan mo ang taong umaaway sa iyo, you will become a foolish man. Kasi sabi sa kanyang salita, live in peace. Ang sarap kayang mabuhay na may kapayapaan. No? Kalmado ang isipan.
Wala kang dapat ipag-alala. Pero kung yung isipan po natin ay talagang walang kapayapaan, ay, it will really affect you. Especially your emotion. Diba? Pag hindi payapa ang isipan, ay, nandun po na talagang naka-high blood ka. Madali kang ma-high blood. Konting bagay lamang na naririnig mo, nag-a-arise ka na. Nag-high pitch ka na. So, magsalamin tayo sa kanyang salita. Amen? Lalo na pag tumatawag tayo sa Pilipinas, hindi natin gusto yung naririnig natin, di ba? Napakadaling mag-high blood. Kalmado. Maging kalmado lamang po. At makikita natin na tunay, gagabayan po tayo ng Panginoon. Okay. Number 7 natin. Of course, always pray. Always pray. Kailangan yan. Sabi nga natin, be a man and woman of prayer. In Philippians 4 verses 6 to 7, sabi po sa kanyang salita, do not be anxious about anything. So huwag tayong mag-alala sa lahat ng bagay. But in everything, sa lahat ng pagkakataon, by prayer and petition, palagi po natin itong napapakinggan, paulit-ulit. Bakit paulit-ulit? Kasi napakadali po nating lumimot. Kaya ang Diyos patuloy na sinasabihan po niya tayo to always remind us. Kaparte ng buhay ng tao ang pagiging forgetfulness. Sino dito ang hindi nakakalimot? Di ba? Bawat isa sa atin na i-experience natin, nalilimutan. Wow. Aalis ka na nga lamang, wala pala yung cellphone mo, babalik ka ulit. Isn't it? No. So, kahit na mga konting bagay. Pero sabi diyan, but in everything by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. So ano man yung pangangailangan, ano man yung naisin, yan, pwede po natin ilapit sa Panginoon. Because God answer our prayer. At ang gagawin niya in verse 7, sabi po niya dyan, ang pangako ng Panginoon, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Yan. Kaya, napakainam po at napakasarap lumapit sa Panginoon. Dahil sa Kanya, pwede po nating sabihin lahat-lahat. Ang Diyos, pwede nating sabihan. Ano man ang pangangailangan. Di ba minsan, pati yung hinanakit na nasa puso, sinasabi mo sa Panginoon. And then after that, mararamdaman mo, okay na, gumagaan ang pakiramdam. Dahil tunay po, ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay nakahandang makinig. Ano man ang sasabihin natin sa Kanya, ano man ang ating mga kailangan, God is there. Okay? At ang pangwalo natin, the last one is that maintain to have a broken spirit. Panatilihin. Kung meron ka ng broken spirit right now, what you need to do is to maintain. Panatilihin po natin. Kasi kung hindi mo yan mapapanatili, maaaring bukas makalawa, you will become an arrogant person. Kaya dapat nananatili po yan. Psalm 51 verse 17. Sabi doon, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. O God, you will not despise. So, yan po yung nais ng Panginoon. At yan ang nais niya sa bawat isa sa atin na manatili that we will have a broken spirit and a contrite heart. Kaya babalik ulit tayo talaga sa puso. No? Contrite heart.
broken spirit and contrite heart. Saan ba kasi nakatira ang espiritu? Sa puso. Sa puso. So hayaan natin na yung puso natin, nandyan po si Jesus, nandyan ang espiritu ng Panginoon. Okay? Another supporting verse, Isaiah 57, verse 15. Sabi niya ulit sa Isaiah 57, verse 15. For this is what the high and lofty one says, He who lives forever, whose name is holy, I live in a high and holy place, but also with him who is contrite and lowly in spirit. Lowly in spirit, ibig sabihin, broken in spirit. To revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. Kaya mga kapatid, panatilihin po natin. Dahil ito po ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Na sa mundong ito na ating ginagalawan, tayo po ay mamuhay ng naaayon at nalulugod ang Diyos sa buhay natin. And one way is to become to have a broken spirit. So sabi natin kanina, how to have a broken spirit? Realization of sin. We need to realize na tayo ay mali. Sabi natin kanina, it's okay na tayo ay magkamali. To have mistake in our life. Kasi yung mistake in our life can be the means by which we can learn to be broken and humble before God. And then sabi natin, number 2, come to Him. He is the cornerstone. And you and me, we are called also a living stone. Na kinakailangan bilang isang stone ay nasa tamang hugis. Tamang hugis. Para ang master builder, pag gumawa ng building, ay talagang fit ka doon sa kanyang ginagawa. Kaya nga tayo ay tinatawag na living stone. Kasi kung hindi ka fit doon sa kanyang ginagawa, ang mangyayari sa iyo, you will be crushed into pieces. At mawawalan siya ng saysay. Hindi na pwedeng gamitin. Kaya hindi po dapat ganon. Okay. Number 3 natin is that being dependent on God. Wala tayong magagawa kung wala siya sa buhay because He is a vine and we are branches na kinakailangan talagang nakakapit doon sa puno. Okay? Another is that panatilihin natin humble yourself. Because we know and believe that as we humble ourselves, God will tataas tayo ng Diyos pagdating ng takdang panahon. Number 5, trust in the Lord. Magtiwala sa Kanya. Kaya tiwala lamang po mga kapatid. Kasi pag sinasabi natin nagtitiwala tayo sa Kanya, sinasabi natin na Lord, Ikaw na ang bahala sa lahat-lahat. Wala na akong magagawa. Pero Ikaw, Panginoon, may magagawa ka sa sitwasyon ko ngayon. Kaya tiwala lamang po. And another is that, let the peace of God manifest in your life. Panatilihin po natin yung kapayapaan na kahit magulo yung buhay natin, magulo ang mundo, but still, nandun pa rin po yung kapayapaan. Because you and me, we need to live in peace sa mundong ito. Kaya, hindi po tayo pwedeng makipag-away. No. Hindi bagay sa atin ang makipag-away. Sabihin mo dyan sa katabi mo, hindi bagay sa iyo ang makipag-away. Bagay sa iyo makipag-away. Hindi bagay sa atin ang makipag-away. Live in peace, mga kapatid. Number 7, always pray. Panalangin. Because prayer is a powerful weapon. Makapangyarihan. At ang pangwalo natin, maintain to have a broken spirit. I-maintain natin.
If right now, sa palagay mo, you already have that broken spirit, it's good. What you need to do is to maintain. Upang sa ganoon, dumating man ang bukas at buhay ka pa, nananatili ka pa rin, merong broken spirit. Kasi kung hindi natin mamimaintain, baka bukas makalawa kapatid, magiging arrogante ka na sa mundo nito. And our conclusion, James 4 verse 6. Na ang sabi po doon sa James chapter 4 verse 6, but He gives us more grace. Tingnan ninyo. That is why Scripture says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. What is grace? Grace means unmerited favor. Yan ang ibibigay ng Panginoon. If we are broken and contrite before Him, He gives us more grace. Success is based on the grace of God. Actually, success, blessing, and prosperity, isang basihan din po yan, yun pong grace of God. Kasi sabi nga natin, grace means unmerited favor. So, ibig sabihin, no, pag gusto mong maging successful in your life, maging prosperous in your life, no, it is based on the grace of God. We cannot do anything success on our own merit by His divine grace. How do we get more grace? We get it by being broken in humility. Amen. So, purihin pa ang Panginoon sa Kanyang salita sa umagang ito. Let's pray. Panginoon, salamat Lord, at patuloy na tinuturuan mo po kami, O God, kung paano po kami mamuhay sa mundo ito. Na tunay nga po, God, we need to be broken, O Lord God, upang sa ganun, O Diyos, ay pwede mo pong gamitin ang bawat isa sa amin. At kung kami po ay mananatiling broken in spirit and have that humble spirit, O God, contrite heart, Lord, Panginoon, alam ko po, O God, na the more pa po na gagamitin mo ang bawat isa. Kaya dalangin po, Diyos, na ang salitang ito na napakinggan ng aking mga kapatid ay patuloy, O God, na mamunga sa kanilang buhay. Makita nila, Panginoon, ayusin, O God, baguhin ang dapat baguhin, at tunay po, Panginoon, na they will totally surrender themselves unto you. Panginoon, salamat, O God, sa mga salita mo na patuloy na amin nga pong napapakinggan, na ito po ang aming gabay, ito po ang mapa ng buhay namin. Maraming salamat, O Diyos, at ibinabalik ko po sa iyo ang mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik ko po sa ating